In 1871, the Great Chicago Fire virtually ruined Holy Ship's factory. Well, muli po, isang magandang umaga sa bawat isa at maging sa ating mga kapatiran, mga kaibigan na napatunghay sa ating live stream. Good morning po at welcome sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo pinagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya sa atin, pag-iingat at patuloy na pagpapala at pagsusustento sa ating mga pangangailangan, not just materially or physically, at lalo na ang ating spiritual na pangangailangan. Alam natin na ang Diyos ang siyang patuloy na gumagawa sa atin para nasain at gampanan o gawin ang kanyang mga kalooban at lahat ng papuri ay tunay sa Diyos lamang. Ilan ho munang mga paalala para ho sa ating mga kapatiran, sa ating mga gawain. Alam ho natin na again, palapit ho sana ngayon ang ating ika-11 taong anibersaryo. On May, we will be celebrating the 11th year church anniversary. Yung ating ika-10 taong anibersaryo, we were planning a little bit more special na pagsa-celebrate pero tinamaan ng lockdown and ngayon po mukhang tayo pa rin ay nandun pa rin sa limitadong pagtitipon-tipon. So nawa ay tulungan tayo ng Panginoon patuloy sa mga bagay ho na ito, pero hindi tayo magpapatigil sa biyaya ng Diyos ay patuloy ho nating idadaos ang gawain. At kung paano man ay gamitin ng Panginoon ito sa patuloy na kaliligtas ng mga kaluluwa at kalalago ng mga mananampalataya. Ang atin hong gawain, new normal na gawain, ang atin hong Wednesday and Friday, time in the Word, pag-pray ho natin at nawa ang bawat isa ay tumunghay sa atin hong mga pag-aaral na yon, maging sa ating mga kapatiran na nakakasama natin online sa ating Sunday service. We'd like to encourage you, to invite you sa amin hong time in the Word every Wednesday and Friday evening alas 6. Pinag-aaralan ho namin ay about evangelism, biblical evangelism, at I hope na patuloy ito nagiging blessing ho sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na nakakasama sa pag-aaral ho na yun. And then also, ay tuwihong Friday ay meron tayong prayer meeting online around 7:10 p.m. through Facebook Room. So nawa, ang ina-encourage ang mga kapatiran to participate, inaasahan, inuutos ng Biblia na mga Kristiyano ay makipisan sa mga gawaing ganito. And again, yes, may pandemya, pero we are making means that is available to us, and that is through online. So we would like to encourage yung ating mga kapatiran, please make time
be here, or not here, be there sa ating prayer room. Tayo ay magkasama-sama sa atin hong pananalangin. And also, atin hong pinapaalalahanan ng mga kapatiran ang atin hong pagsuporta sa ating mga manggagawa, kay Brother Joel Cristobal, Brother Lester John Abella, kay Brother Cunard Aviva, ay tuloy-tuloy pa din. Much more na kailangan nila. Ang mga kapatid, sa katotohanan, materially speaking, we are more blessed than them. Mas maganda yung ating kalagayan, mas maganda yung kalagayan ng ating iglesia, at it is more blessed to give than to receive. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran, please, pray for, think about itong ating mga misyonaryo, itong ating mga kamanggagawa na sinusuportahan. And also, yung atin hong gawain dito sa JCBC. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon ay wala tayong gawain na, wala lang Sunday na hindi tayo nagkaroon ng gawain. As far as I know, meron lang tayong isang Sunday o dalawang Sunday na morning service lang pero walang evening. Pero walang time na hindi tayo nagkaroon ng gawain. So tuloy-tuloy pa rin ho ito. So pag-pray ho natin, and we'd like to encourage ang ating mga kapatiran na doon hindi tayo nakakarating sa church, ay consider our obligation as Christians, as members of JCBC, our financial support para sa atin hong gawain. Dahil nagbabayad pa rin tayo ng, yes, mas mababa ngayon, pero nagbabayad pa rin tayo ng kuryente, meron pa rin ho kayong pastor na sinusuportahan. So please do consider, ipag-pray ho itong mga bagay na ito. How can we be good stewards sa mga pinansyal na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? At oo, unawaan natin yung kahirapan ng kalagayan ngayon, but still, I would like to remind us our responsibilities as members of this church. So, please do consider. Okay, so ilan lamang ho yun sa atin hong mga paalala. At meron ho bang may birthday or may anniversary? Meron ho ba? Wala akong nahagip. So please, kung meron ho tayong mga kapatiran, i-comment niyo ho at batiin niyo ho sa atin ng comment section, at kung meron mang nagdiriwang ng kaarawan o nagdiriwang ng kanilang anniversary. So kung wala ho, doon ho magtatapos ang atin hong mga paalala at announcements ho para sa ating mga kapatiran sa gawain dito sa JCBC. Okay, tayo ho ngayon ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. At hinihilingan po ang bawat isa na tayo ho ay maghanda ng ating mga sarili, maging sa ating mga kapatiran na sa mga tahanan, ay please, lalo na ho ang mga bata, gabayan niyo ho sila, turuan sa magalang at maayos at seryosong pagsamba, at sila ho ay matraining sa ganong kaparaanan. Tayo dadako sandali ng katahimikan. Ito ay isang personal na pananalangin sa Panginoon. At hingin natin ang tawad, anumang mga kasalanan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Dalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak. Kami lumalapit sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus na namatay, muling nabuhay, at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. At salamat po, O Diyos, dahil alam namin sa ayon sa iyong salita na sa aming paglapit sa iyo ay
tinutulungan kami ng banal na Espiritu. Sapagkat tunay hindi namin alam ang mga dapat naming idalangin sa iyo. Panginoon, maawa ka sa amin. Una sa lahat, O Diyos, saliksikin mo kami. Anumang mali, anumang kasalanan na aming nagawa laban sa iyo. O Panginoon, paalala mo sa amin na wala kaming maitatago. Paalala mo sa amin na pwede kaming magkunwari sa harapan ng mga tao, ngunit hindi namin madadaya ang iyong mga mata. Patawad po, O Diyos. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawad po, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. Lord, aming hinihiling, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat ay sa mga kasalanang nakatahan pa sa aming mga sarili. Lord, sa biyaya mo ay tulungan mo kami sa pagpatay, sa pakikipaglaban sa mga kasalanang ito. Sa biyaya mo rin, O Diyos, kasabay ng pagpatay sa kasalanan ay bigyan mo kami ng sipag sa kabanalan. Natunay nga na ibihis namin ang aming Panginoong Hesukristo, na kami ay patuloy na magsumikap sa kabanalan, sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa pagmamahal sa iyo. Lord, ngayon sa daling ito, sa aming pong gawain ng pagsamba, tulungan mo kami. Sadya kaming mahina. Lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakatunghay sa live stream, nasa kanilang mga tahanan, nandoon ang maraming mga distractions, maraming mga agaw ng pansin. O Panginoon, nawa, sila man o kami man ay hindi sama-sama ngayon, physically, ay sama-sama pa rin kaming tunay na makapag-alay sa iyo ng tunay na pagsamba. Bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo kami hayaang dumulas sa panonood lamang kung hindi kami ay tunay na kasama sa pagsamba. Tunay na pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo. Tunay na pag-awit ng papuri sa iyo. Tunay na pakikipag-usap sa iyo sa pananalangin. At tunay na pagpapailalim sa otoridad ng iyong salita. At tunay na pag-aalay sa iyo ng aming mga sarili at maging ng mga bagay na iyong pinagkatiwala sa amin. O Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Alalahanin mo na kami ay gawa sa alikabok. Kailangan namin ng lakas mo. Kailangan namin ng biyaya mo. Lord, muli, ikaw po daw ang mahabag. Na maaari ngayon ay may nakikinig o kasama namin sa pagsamba na hindi patunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. Ikaw po nawa ang magligtas, O Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa nito. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Living for Jesus.
Magandang umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos ngayong umaga. Kaya natin yung sulat sa ating pinag-inig. Psalms 102, verse 13 hanggang verse 18. So, sa kayong basahin mga kapatid, verse 13. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. For thy servants take pleasure in her stones, and favor the dust thereof. So that the head shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth thy glory. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer. This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord. Amen. Palagi ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Dahil sulit-sulit yung manalangin mga kapatid. Wala tayo sa tulong ng bigaya ng Diyos ngayong umaga. Aming mga nasa langit, o Panginoon, pwede ka sa aming Panginoon. Sa pagkatunay ng Diyos ng lahat ng mga bagay Panginoon na nakikita at hindi na nakikita Panginoon na ikaw at lumikha. Ikaw ang Diyos na nakikilala, sinasamba ng purihan, nilakakila sa pagkatuloy ko ang nararapat mo. O Panginoon, narito ang iyong mga lingkod, hindi ko mga anak mo. Na lumalapit Panginoon sa iyong tulong, biyaya Panginoon yung bagay ko Panginoon. At humihingi Panginoon na pag-unawaan Panginoon sa iyo. At nawaan ko ng Diyos. Tulungan kami, Panginoon. Na ngayong umaga, Panginoon, sa lapit sa iyo, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, na nagpapurihan, Panginoon. Masamaan sa Espiritu. Ama, una sa lahat, Panginoon, kung pinalapit namin ito ng sarili, o Panginoon, kung ito ay tapos, kulang sa kalma. Kaya Panginoon, nalapit namin ang mga sarili, Panginoon. Natulungan kami, tugayan, at nawali ang Diyos. Patawarin kami na ito mga pagkukulang at mga pagkakamit. Kung mga kasalanan na gawa kami mulalan sa iyo at sa mga kapwa, Panginoon, nakalap ko mo. At nawala ang Diyos. Patuloy kami gabayan, Panginoon, sa pamumuhay, Panginoon, sa mga ibabaw. O Panginoon, narito po ang panahon, Panginoon, na nakakatak. Ngunit kami ang Diyos. Kami umaasa, Panginoon, sa iyong masalita, sa iyong mga pangako. Na sinabi po, Panginoon, na hindi kami mawagalan, kaya maliit ang kaibigan. Panginoon, napakasarap isipin na mayroon ng Diyos na tunay na nangako sa tunay na makapangyarihan sa pagkakanyang salita, Panginoon, na hindi mababago kaya naman. Panginoon, amunin kami, patuloy Panginoon sa iyong salita. Sa aming mga pag-aaral ng mga Panginoon. Tulungan kami sa po ang aming mga pusong isipan, Panginoon. Na gusto ka namin Panginoon makilala. At kami, Panginoon, na nagtitiwala Panginoon sa iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, na mas daw sa mga sigarit mo. Ngayon ang pangaral, Panginoon. Gawa, Panginoon, turukanan ng salita na ang nalabas, Panginoon, sa mga lahat. Ang gawag ko ng Diyos, patuloy ng Diyos, na
sa Panginoon na karoon at ginawaan ang malalapit na araw po. Gayon po kami, Panginoon, sa mga karamdaman ng Diyos. Lalo na ito pa ng COVID-19. O kung nakakasarap sili. Nakalit, narito ang COVID-19. Ngunit, nandiyan ka pa. Nalibig ko na yung mga kapaalam sa mga kapaalam. Buwan kami, wala kami kapatasan, hindi ko tama po. Sa mga anak ng anak, mga Panginoon sa Kristo, buwan sa kailangan. Amen. And good morning, Sana. We'll be talking more about Jesus. More about Jesus, Lord, I know. More of His face to others show. More of His saving fullness see. More of His love will die for me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love will die for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be. Show me the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love will die for me. More about Jesus on His throne. Riches in glory, all His own. More of His kingdom sure increase. More of His coming Prince of Peace. More about Jesus. More of Jesus. More of His saving fullness see. More of His love will die for me. Amen. Panginoon ang karo. Gawin mo natin na tayo. Gawin ko rin dyan. Chapter 9, verse 6 and 8. Mga talata. Yan ang karo. Gawin mo tayo mga kapatid. Where do you read? But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all ways abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Okay, let's pray. Maraming Diyos na sa langit, ang muli, kami nagpupuri at napapasalamat sa iyong trono, Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon, yung bilis namin ngayong umaga, sa pamagitan ng ng anak ng Panginoon sa Kristo, kaya po kami nakalapit po sa inyo. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Muli, inaalala ng Panginoon, yung mga pagligtas, pamagitan ng anak ng Panginoon sa Kristo. Tunay, sa buwang upad, ang mga nangako ng unang kawan pa, kakasaan, Panginoon. Kung ay matay, nalibing ang buhay, oras din, Panginoon. Oras araw ng Panginoon. Lord, pinakakati ko, pamagitan ng anak ng Panginoon sa Kristo. Pagkat, kung ay nalululot sa iyong harapan,
umaga, doon na ako natin. Dahil ang mga kulay. Ayun daw ay Panginoon ay kailangan panalangin doon. At dalangin ko na kuhin ko mga kapatiran na mahagin ko ito. At kulay, hindi ko kailangan ng kaya doon. Ang pinutusan ang kalong bahagi ng pagsamba ng ating kapatid. Lord, alam mo kami puso sa iyong kalong. Doon ay tama ito ng sinabi ng salita. Doon magkakaroon ng konti kung hindi ko naman natin. Kung ay magtatanim ng marami, marami ko kami natin. Kaya Panginoon, nagalan ko kami sa bawang mabuti. Doon sa ating salita. Doon ay po ay Panginoon, pagbuhin ko. Alam-alam mo na kami puso. Doon ay tayo. Tulungan po kami. Yes. Pinigil ko ang natawag ng mga kasalanan. Doon sa mga tawag. Tulungan po kami sa mga bagay. Patuloy ng paglaban. Kasalanan. Doon po kami sa mga tunay na mas malakas ang Panginoon. Kasalanan ito. Patuloy na salamat pa. Tunay pa kami na ito yung humingi. Ang kalakasan. Ang lalaki. Hindi salamat po ang mga muli sa amalan ito. Pag-ibig ng salita, kung Panginoon ang lingkod, ang nalalahaan ko, ang pastor, Brother Paul, may sila nalakasan naman, may sila nag-aalaman ng gawain, tulungan po siya, ang pwede po siya ng wisdom, wala Panginoon sa pandemya, dahil sa Panginoon, limitado pag-ibig ko naman. Kaya po sa Panginoon kasipagan, tulungan niyo po kayo ng pamilya, ang anak ng asawa sa ulo. At hindi po siya Panginoon, kung makita rin lakas, hindi po sa kanya naman, at sila po sa umasama. Salamat po ulit, hindi po kami nagtaas, umaga nito, aming pag-aawitan, aming pakikinig ng salita, huwag po kayo po kami po sa Ama. Kung makita namin, ang Panginoon umarin pa, ang pagkakilala namin sa tulungan niyo po kami. Pagkakasama dalangin, makalag po niyo po ng anak, aming Panginoon. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa ating live stream.
tayo dumako sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon. Well, as far as I know, 95% ito ang pinakamataas na marka ng effectivity rate ng pinakamahusay na bakuna laban sa COVID-19. Pamilyar ang mga pangalang AstraZeneca, Gamaleya, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer Biotech, Moderna, Sinovac, at yung iba, Kickback. Yun ang malaki ang porsyento. Well, again, iba-iba ang percentage ng effectivity rate. Merong 50%. Meron goes as high, as we have said, up to 95, maybe up to 97%. Walang 100%. At actually, meron pang isang bakuna na nakita ko na nakatala, or actually hindi nakatala sa gobyerno, kung hindi nakita ko sa mga tarpaulin sa iba't ibang mga lugar, na kung saan nagsasabi na I am vaccinated by the precious blood of Jesus Christ, no virus can touch me. Hindi ika ay binakunahan ng dugo ni Jesus, at hindi na magiging epektibo ang anumang, not just COVID-19, ang anumang virus. Now we know na maaari tayong protektahan ng Diyos laban sa virus na ito. But we also know, kagaya ng tatlong mga kaibigan ni Daniel doon sa, bago sila itapon sa horno ng apoy, sabi nila, alam namin na kaya ng Diyos na kami ay protektahan mula sa iyo, mahal na hari. Pero kung hindi, kung hindi man niya, alam namin kaya niya, pero kung hindi man niya marapatin na kami ay protektahan, hindi pa rin kami yuyukod. And as we have said, hindi exempted ang mga Kristiyano sa kahirapan ng mundong ito. As Paul had said, we groan with creation. We are not an exemption. So yes, maaaring ang dugo ni Jesus ay hindi bakuna palaban sa virus. Pero as we will see sa ating pag-aaral at pagpapatuloy sa pag-aaral sa Romans chapter 3, ang dugo ni Jesus, ang kamatayan ni Jesus, ang ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Kristo ang tanging panglunas, and it is not 50%, it is not 95%, it's not even 99%. It is 100% effective. Hindi mo kailangan ng dalawang tusok. Ang kailangan ay tunay na pananampalataya. Tayo po'y tumayo at buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Kung akin hong bibigyan ng titulo ang ating pag-aaral ngayong umaga, The Good News After the Bad News. The Good News After the Bad News. Romans chapter 3, verses 21 to 31. Romans 3 verses 21 to 31, kung nyo nakita, babasahin ko at pakisundan nyo ho sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time, His righteousness, that He must be just, and the justifier of him that believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, or no. But by the law of faith.
Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we established the law. Nagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming amang Diyos, muli, kailangan namin ng iyong gabay, ng iyong liwanag. O Panginoon, ngayon sa daling ito, maaaring maging sa aming mga nakatunghay na sa aming live stream, may nangangailangan ng kaligtasan. At Panginoon, ikaw lamang ang makapagbubukas ng puso, ikaw lamang ang makapagbibigay ng liwanag. Ikaw po nawa ang magligtas. At Panginoon, sa aming mga mananampalataya, sa amin na sa biyaya mo ay nakatanggap na ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Nawa lalo pang maging matamis, lalo pang maging mahalaga, lalo pang lumalim ang aming pagmamahal sa aming Panginoong Jesus na sa amin ay tumubos. Kami ay nahugasan ng kanyang banal na dugo. Ama, walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Ang katotohanan mo ang siyang magpapalaya. Ikaw pong patuloy na magturo, mangusap, magbago at magligtas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ng bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe, and I think it will bleed to other next Sundays, if not next Sunday, another 2 Sundays. Depende sa magiging ating flow ng pag-aaral ho ngayong umaga. But this is the message. Man's dire, guilty condition can only be solved through God's provision of salvation in Christ. Ang matinding kondisyon ng tao na pagiging may sala sa harapan ng Panginoon ay maaaring lamang maresolbahan sa pamamagitan ng probisyon ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Man's dire, guilty condition can only be solved through God's provision of salvation in Christ. At tingin ko ho, magiging malaking pakinabang sa atin na magbalik-aral sa ilang mga mahalagang mga punto na ating napag-aralan mula pa ng Romans chapter 1, verse 18, at ang nagsusumigaw, ang napakalaking katotohanan na patuloy na dinidiinan ni Apostol Pablo ay walang iba kung hindi ito: all men are guilty before God. Ang lahat ng tao ay nasumpungang may sala, nasumpungan lumabag sa batas ng Panginoon, and therefore God, being a righteous God, being a holy God, He will render due punishment. Siya ay magbibigay ng matuwid, ng nararapat na hatol na parusa laban sa lahat ng mga lumabag sa kanyang kautusan. Let us go back to Romans chapter 1. Romans chapter 1, ang sabi ni Pablo sa verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them, for God had showed it unto them." So naririto at pinapakita ni Apostol Pablo na ang Diyos sa langit ay hindi baliwala sa kanya ang kasalanan ng tao. Hindi apathetic, hindi walang pakialam ang Diyos sa mga ginagawang pagsalansang ng tao sa mga kautusan niya. And actually, this is more compounded. Ito ay napapalala pa at nadadagdagan pa dahil ito ay ginawa at ginagawang patuloy ng tao, knowing full well that there is God.
Ang sabi sa verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. So this more compounded by the revelation of God. And kung naalala niyo yung ating pag-aaral, sinaysay ni Pablo na ang mga taong ito, alam nilang merong Diyos. Pero pinipili nila na alisin ng Diyos sa kanilang kaisipan at sila ay patuloy na bumubulusok sa pagbagsak sa kanilang moralidad. At hindi lamang ho yun, pagdating sa dulo ng chapter 1, verse 32, ang sabi ni Pablo ito, who? Sino tong who? These people who denies God. These people who lives in sin. Ang sabi niya, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. They know the judgment of God. Kaya mga kapatid, merong mga tao, they know of God. Alam nilang may Diyos. They know about hell. They will agree, oo, may impyerno. They will agree, oo, ang Diyos ay hahatol. But still, the same, ang sabi ng salita ng Diyos, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Wow! Ganito kasidihi, ganito kamanhid ang tao sa kasalanan na alam nilang may Diyos na hahatol. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa at hindi lang yun. They have pleasure in them that do them. They even promote. They celebrate. Alam niyo mga kapatid, may mga araw nang inilalaan bilang pagdiriwang sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa Panginoon. Oh, wag nawang mangyari yun dito sa atin. Pero ito ang kalagayan ng tao. Sabi sa verses 18 to 32, the worst of worst sinners, even admittedly so, sila yung mga grupo ng mga tao, maging ang mga relihiyosong mga tao, ay bibigyan ng atensyon ni Apostol Pablo. At pagdating sa verse 1 ng chapter 2, verse 1, so ang chapter 1, verse 18 hanggang 32, ay ito yung mga pusakal. Sasabihin natin, lahat siguro tayo tatango, oo, sila, karapat-dapat silang parusahan, karapat-dapat sila sa impyerno, itong mga klase ng mga taong ito. At biglang bubuelta si Apostol Pablo, okay, kayo naman na mga nagsasabing sila'y karapat-dapat sa parusa. Sabi niya sa verse 1 ng chapter 2, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judges. Maaaring habang naririnig mo, ito sinasabi ni Pablo, ito at i-describe niya ang mga makasaranang taong nasa ilalim ng puot ng Diyos at ikaw ay nakalikit at tumatango, oo nga, sila'y karapat-dapat hatulan, sila'y karapat-dapat sa parusa. At ikaw na nagsasabing sila'y karapat-dapat sa parusa at hinahatulan mo rin sila na sila'y nararapat doon, hindi ka excuse. Hindi ka makakalusot. Sapagkat sinaysay ni Pablo ang isang katotohanan na ito, for thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judges, for wherein thou judges another, thou condemnest thyself. Habang sinasabi mong sila'y karapat-dapat parusahan, bumabalik yun sa iyo dahil karapat-dapat ka ring parusahan. Why? Sabi ni Pablo, for thou that judges doest the same things. Ginagawa mo rin yung ginagawa nila. Maaaring tayo minsan ay tumatayo bilang hatol, itong mga taong ito ay masasama, itong mga taong ito ay karapat-dapat parusahan, talagang ang puot ng Diyos, ang parusa ng Diyos, ang impyerno, sila'y lapat na lapat sila doon. At habang sinasabi mo yun, sinasabi mo rin yun sa iyong sarili. Because we do the same things. At chapter 2, sa buong kabuuan ng chapter 2, Paul labors to put those people who judge others, the religious people, ay ipakita na sila ay nasa ilalim din ng puot ng Diyos. Sa verse 11, chapter 2, makikita natin that God is no respecter of persons. Hindi mas mababa ang hatol sa mas mataas na uri ng tao o mas mataas ang estado ng kanyang kabuhayan. Ikaw man ay Hintil o Hudyo, hindi walang special treatment na ibibigay ang Panginoon.
O kung maaaring ikaw ay isang kabataan at iniisip mo na cute ka naman at hindi ka naman ganun kasama, baka sakali naman mas magiging maluwag ang Diyos sa'yo. No! No! God is no respecter of persons. Maging ang mga hintil na walang daladalang salita ng Diyos, maging ang mga hintil na hindi nakarating sa kanila ang salita ng Panginoon, they are under judgment. Ang sabi sa chapter 2, verse 14, "For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law," wala sa kanila yung written law, "are a law unto themselves." Yung kautusan ng Diyos, ang ayon sa verse 15 na nakasulat sa kanilang mga puso, and they do by nature the things contained in the law. This is the law. Ito yung magiging kahatulan, ito yung magiging batayan ng hatol ng Panginoon laban sa kanila. Sapagkat sinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa kanilang mga puso. Pagdating sa verse 17, sinipat ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapwa Hudyo. Dahil kung merong grupo ng mga tao na napakahilig tumapik sa kanilang sariling balikat at kinukumbinse ang kanilang sarili na sila ay exempted sa parusa ng Panginoon, this is none other than the Jews. Sabi sa verse 17, chapter 2, sabi ni Pablo, "Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God." So sila ay, ang kanilang tinatahana o kanilang dinidependihan at tinutungtungan ay yung the fact that they are Jews, God's chosen people. They have the law. They rest in the law. Their perceived keeping of the law, yung kanilang pananaw na tinutupad nila ang kautusan. Yung kanilang paniniwala na sila'y pinili ng Diyos at pinoprotektahan ng Diyos. Sa verse 25, binigyan pansin din ni Pablo yung isa sa binibigyang diin ng mga Hudyo kung saan yun ay magpapatunay na sila'y exempted sa parusa. They have bared the mark of the covenant, circumcision. Pero lahat ng ito ay masusumpungang walang saysay at hindi mag-e-exempt sa parusa. Verse 21, tingnan natin sa chapter 2. "Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself?" The point of these questions are this: are you guilty? Ikaw na maaaring ang tingin mo sa iyong sarili ay exempted, na maaaring ilagay natin sa panahon natin ngayon, ang tingin mo sa iyong sarili, ikay mabait. Ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay relihiyoso, ikaw ay lamang simbahan, linggo-linggo, at tuwing kahit na ECQ ay nagpupumilit ka pa rin magsimba. Kinukumpleto mo ang simbang gabi. Wala kang absent sa church or kumaaring sa isang Kristiyanong iglesia, ikaw ay may mga ministeryo pa. Maaaring sumusuong ka sa kagubatan para maghatid ng salita ng Diyos. Aktibong-aktibo sa iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Maaaring teacher ka pa ng law. Pero ang tanong ay ito: ikaw ang nagtuturo ng kautusan, nilabag mo ba ang kautusan? At ang isasagot ng isang tapat na tao, gaano mang kabuti ang tingin sa sarili, gaano mang karelihiyoso ang tingin sa sarili, ang isasagot ng isang tapat na tao ay ito: yes, nagkasala ako. Oo, may point in time na ako ay lumabag sa kautusan ng Panginoon. And that's just the point. Then therefore, you are guilty. You remember yung atin mong ilustrasyon ng isang driver na siya ay lumabag sa traffic light, siya ay ilang araw na naglalakbay,
At sa pagmamadali niya para makarating sa kanyang paroroonan, yung kahuli-hulihang stoplight ay nilagpasan niya para makarating na siya, malapit na, at siya'y napara ng pulis. Hindi pwede niyang sabihin sa pulis, "Mamang pulis, libo-libong stoplight na, ilang araw na ako naglalakbay. Libong stoplight na ang nadaanan ko, lahat yon sinunod ko." Anong sasabihin ng pulis? Pero di mo sinunod tong sang to. Guilty ka pa rin. Maaaring buong buhay mo nagsisimba ka, gabi-gabi nagdadasal ka, may ministry ka pa sa church, pero ang katotohanan, ikaw ay lumabag sa batas ng Panginoon. Therefore, you are guilty. At nalalagay sa matuwid, sa ilalim ng matuwid na puot at parusa at hatol ng Diyos. Sabi pa nga ni Pablo sa verse 25, Romans chapter 2, "For circumcision verily profiteth if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision." Maaaring sabihin ng iba na sila ay may relihiyon, na sila ay may tinatanganan na kanilang ginagawa o taglay-taglay na marka. Pero kung ikaw ay breaker of the law, ang mga ito ay walang halaga. Hindi ka i-exempt sa parusa ng Diyos. Sa chapter 3, verses 1 to 8, dinil ni Apostol Pablo ang mga posibleng mga pagrarason na pwedeng saysayin ng tao at maaaring gamitin pa ang mga katangian ng Diyos. At Pablo, at ito'y particularly sa mga Hudyo, Pablo, kung sasabihin mo na parurusahan kami ng Diyos, pinalalabas mong hindi tapat ang Diyos kasi si Lord nangako Nangako si Lord At anong tugon ni Apostol Pablo sa kanila? "May it never be." Ang sabi sa verse number 4, "God forbid, yea, let God be true, and every man a liar, as it is written, that thou mightest be just in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged." So naririto, again, nakilala niyo ho, ito'y quotation mula kay Haring David. At itong si Haring David ay nagkasala laban sa Diyos, at itong kasalanan niya ito laban sa Panginoon. Sabi ni Haring David, "Panginoon, marapat lang na hatulan mo ko." At yung sinabi ni Haring David, "Lord, hindi ka na magiging faithful kapag hinatulan mo ko." At yun yung kaisipan ng mga Hudyo. Sige, nagkasala kami, pero nangako si Lord faithful naman siya Again, these reasonings of men will not exempt them from the judgment of God. Now, lastly, pinag-aralan natin 2 Sundays ago, verses 9 to 20 ng chapter 3. Na dito, as if Apostle Paul called God to stand in the witness stand. Tumawag ng saksi at walang ibang tinawag kung hindi ang Panginoon. At ibinigay ng Diyos ang kanyang testimonyo laban sa mga tao. Okay, masyado magiging mahaba pag binasa natin ito. Let me just point out 2 verses, very clear verses. And this is God's testimony against man. Verse 10, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Maaaring narito ka at ang tingin mo sa iyong sarili ay mabait ka, matuwid ka, mahusay kang makisama, matulungin ka, pero hear God's word. There's none righteous, no, not one. Maaaring hanggang ngayon ay nagpupumilit ka at kinukumbinsi mo ang iyong sarili. Napakalakas, nagsusumigaw ang iyong sariling kaisipan. Hindi, mabait ako, religyoso ako, nagsisimba ako linggo-linggo. Pero nawa ang salita ng Diyos ay mas maging malakas sa iyong pakinig ngayon. There's none righteous, no, not one. Hindi ka matuwid.
Walang matuwid. Wala kahit isa. And then sa verse 18, there is no fear of God before their eyes. And this fear of God ay pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ng worth sa Panginoon, that reverential awe, that worship. Wala ito sa kanilang mga mata. God is not even in their eyes. Alam po ito, they do not consider God. They do not pay attention to God. Ito yung testimonyo ng Diyos. Ang tao sa kanyang lakad, ang tao sa kanyang salita, ang tao sa kanyang puso, ayaw sa Diyos. Ito ang patotoo. And what is the conclusion? Mula chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 19, kinunclude ni Apostol Pablo sa verse 20. So basahin natin ang verse 20 para mas ito ang maglilid sa atin, papasok doon sa ating binasa sa verse 21. Ang sabi ni Pablo, excuse me po. Ang sabi ni Pablo ito, verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Kaya nga, again, that word therefore is a conclusive word after all this consideration. Yes, sa chapter 1, verse 18 hanggang 32, yung mga tao, aminado sila, alam nila, tanggap nila, sila nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. So what? Wala silang pakialam. Pero mula chapter 2, verse 1 hanggang chapter 3, verse number 19, dinidil ni Pablo yung mga taong, hindi kami hahatulan. Mabait kami. Reliyoso kami. Matuwid kami. At kung merong isang pinaka-inaasahan ang tao, ay ang kanyang pagsunod sa kautusan. At least his perceived obedience to the law. At ang punto pa rin na ito, lahat ay nagkasala. Lahat ay guilty. There's none righteous, no not one. And because of this truth, ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Maybe in the sight of man, maaaring sa tingin ng tao, maaaring pag tumitingin ka sa salamin, ang tingin mo sa iyong sarili ay mabait, okay na. Maybe in the sight of man, but not in the sight of God. And why? Ang sabi ni Pablo, binigyan niya yung rason. Because by the law is the knowledge of sin. Ito ang gawain ng kautusan. Ang gawain ng kautusan ay hindi maglinis ng kasalanan. Ang gawain ng kautusan ay ipakita ang pagiging makasalanan. Naalala niyo ho, kinento ko sa inyo minsan mga kapatid, ako ho ay nagdadrive siguro mga 8 years ago o 10 years ago. Ako ho ay may pinuntahan sa gawin ng recto, kung doon nagkakamali, sa gawin ng recto. Ako'y pauwi na, doon kami dumaan sa ilalim ng LRT, So pagdating doon ay liliko pa kanan para dumaan doon sa ilalim, yung kahabaan ng kalsada na yun. Hindi ko maalala kung ang pangalan ng kalsada. Pero syempre, nandun ako sa kanan kasi magta-turn right ako. And yes, red light, pero karaniwan, dahil kahit red light, pwede namang mag-turn on red. Nakatingin ako sa mga tao, ang daming nagtatawiran, ayoko makasagasa, so doon ako nakafocus. Unti-unti ako umabante, hanggang sa may tumigil ng mga tao, dumiretso ako. And then nakita ko sa gilid ko yung kamay ng traffic enforcer. Pagbaba ko ng salamin, boss, ano pong problema? No right turn po on red, sir.
Ha? Paano nangyari yun? Anong ginawa niya? Tinuro niya. Sir, ayun, no? Ang problema, ang problema, wala dito. Nandoon yung signboard na no right turn on red. Hindi ko nakita. Pero nung tinuro niya sa akin yung batas trapiko, ayun sir, no right turn on red. Ano nangyari? Nakita na lumabag sa batas. For by the law is the knowledge of sin. Ang trabaho ng kautusan ay hindi ipakita kung gaano ka kabuti. Ang trabaho ng kautusan ay ipakita kung gaano ka kadumi. Let's just take for an example ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5. Na kung saan sinasabi niyo, sabi ni Jesus, sinasabi niyo na huwag kang mangangalon niya. That is the law. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang isang lalaki na tumingin sa isang babae na nagnasa sa kanya sa kanyang puso, ay nangalon niya na sa kanyang puso. Maaaring may mga kalalakihan na tinatapik ang kanyang sariling balikat at sinasabi, Brother Paul, hindi ako nangalon niya. Pero ang liwanag ng kautusan ng Panginoon na mas inilathala pa o mas in-expound pa ni Jesus na ang kautusan na ito ay hindi lang physically but even mentally. It shows that we are guilty. Brother Paul, hindi ako masama, hindi pa ako pumatay. Oo, talaga. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, sino mang magsabi sa inyo, sino mang magalit sa iyong kapatid na walang katampatang rason ay delikado ka sa paghahatol. Sino mang magsabi sa iyong kapatid, raka. At again, we have lost that word. Na higit sa malamang, sabi ng mga commentaries is a derogatory term na ang punto is verbal attack. Delikado ka sa impyerno. So hindi lamang atakihin mo yung tao na kumuha ka ng kutsilyo at inatake mo siya physically, pinatay mo siya. Kundi inatake mo yung tao, niyurakan mo ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng salita. Delikado ka sa impyerno. So yung kautusan pala ng Panginoon, thou shalt not kill, ay hindi lamang pertaining to physical attack, but even verbal, yes, even online attack. Delikado ka sa impyerno. So again, ang punto ho ay ito, for by the law is the knowledge of sin. Inulit to ni Pablo sa Galatians 2 verse 16, ang sabi niya, for by the works of the law shall no flesh be justified. Walang aariing ganap, walang itataguring pasado sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So narito ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Any doctrine, any teaching, any idea of salvation na isinasahog, isinasama ang anumang pagsunod sa kautusan para maligtas is deemed defective. Anumang katuruan, anumang ideya, anumang mga doktrina nagsasabing kailangan mong sumunod sa kautusan, kailangan mong gawin ito para ka maligtas. According to the Word of God, by the law, no flesh shall be justified. At actually, dito mahahati, dito lalabas ang tunay na Kristyanismo sa hindi. Sapagkat napakarami nagpapakilalang Kristiyano, pero napakarami sa kanila, they look to the law. They look to their obedience to the law para sa kanilang kaligtasan. Pero maliwanag ang salita ng Diyos. Ito'y hindi uubra. Yes, kagaya sinabi natin kanina, maaaring may mga bakuna na 50% effective, 90% effective, 95% effective.
Pero mga kapatid, obedience to the law for salvation is 0% effective. Zero. Hindi ubra. Walang taong papasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. And by the way, this should clarify. Yes, alam ko ho, may mga kapatiran tayo na ang paniniwala, they too much divide the word of truth. Not rightly divide, but too much divide. Na ang kaisipan ay nung lumang tipan ay ang paraan ng kaligtasan ay pagsunod. Well, this clarifies na hindi uubra. Or by the law is the knowledge of sin. So if the best that man can do is 0% effective, the question is how? Paano? Kung ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, kung ang lahat ng tao ay guilty, well, baguhin natin, hindi kung dahil ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at totoo ang lahat ng tao ay guilty sa paglabag sa kautusan ng Panginoon. And the best effort that man can do has no effectivity at all. Paano ang isang tao maliligtas? Paano siya aariing ganap? Paano siya magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Has just like what Job asked, sa Job chapter 9 verse 2, ang sabi ni Job, I know it is so of a truth, but how should a man, or how should man be just with God? And that's $1 million, no, that's an eternal question. It concerns eternity. Paano ang isang tao ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Paano mangyayaring ang taong palyado, ang taong makasalanan, ang taong lumabag sa batas ng Panginoon ay tatanggapin ng Diyos ng isang perpekto at matuwid na Diyos sa kanyang presensya? Paano? And again, maaari at nais ko hong paalalahanan na maaari meron nakikinig ngayon sa likuran ng iyong kaisipan, sumasagot pa rin. Di relihiyon, di magpakabait. Again, hindi nga uubra. Ito ay hindi makakagawa ng kaparaanan para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So how? Paano ka magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? At dito, dumating si Apostol Pablo at binigay niya. So that is the bad news. Salamat sa Diyos, after the bad news, He gave us the good news. Verse 21. Verse 21. So ang point number 1, mula chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, that's point number 1, bad news. Point number 2 ay mas mahaba, good news. Mula chapter 3 verse 21, actually hanggang chapter 11 verse 36. That's the good news of salvation, the plan of God of salvation. Pero ang sabi sa verse 21, let's go here. But now, isa sa mga paborito kong salita sa salita ng Diyos ay but. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So, himay-himayin ho natin ito. Ang sabi ni Rabo, but now. Again, that word but is a change of direction, a contrast. Contrast ito mula saan? Mula sa hopeless situation ng tao, mula sa guilty and walang magagawang kalagayan ng tao para iligtas ang kanyang sarili. But, para bang walang iniwan na ikaw ay humarap sa doktor at sinabing ng doktor, Sir, meron kang matinding karamdaman at yung karamdaman mo ay kamamatay. Walang gamot dito, walang gamot sa Pilipinas, walang gamot sa Japan, walang gamot sa Germany, walang gamot sa US. May gamot sa China. But
Ngunit, this is a change of direction from hopelessness to a sure hope. Again, it's either 0 or 100. Walang 50%. Walang 75%. No. When it comes to salvation, it's either 0 or 100. At narito yung 100% solution. But now, yung word na now dito as a time marker does not mean na ngayon lang o nito lang sinulat ni Pablo dumating ang mabuting balita ng kaligtasan, kung hindi ngayon sa argumento ni Pablo, as his arguments flow na nagpakita ng hopelessness case ng tao, ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang mabuting balita. But now what? The righteousness of God. Ang katwiran ng Diyos. Again, pag nagbasa ho tayo ng mga iba't ibang mga commentaries, and when we look at it, at ang karamihan ay nagkakaisa na hindi ito patungkol primarily sa attribute ng Panginoon ng pagiging matuwid. Most Bible teachers agree that it is better translated as the righteousness from God. Ang katwiran na mula sa Diyos. And this is the point. Ang tao sa kanyang sarili, hindi matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang taong makasalanan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang kailangan ng tao? Pag tumingin siya sa kanyang sarili, wala siyang mapapala. Ang kailangan niya ay isang katwiran na manggagaling sa Diyos. It is sabi nga ho ng mga theologian, it's an alien righteousness. That is a righteousness that is not from us, but from outside of us. Ito ay katwiran na hindi natin gawa, hindi galing sa atin. It is a righteousness from God. At anong ibig sabihin itong righteousness na ito? It pertains to a state or condition of conforming to God's perfect law and character. Ang katwiran ay pumapatungkol sa kondisyon o estado ng pagiging ayon sa perpektong kalooban, batas at karakter ng Panginoon. That means having this righteousness is being acceptable to God. Katanggap-tanggap sa Panginoon. So paano at saan manggagaling ang katwiran na kung saan mapapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos? Ito'y galing sa Panginoon. At itong katwiran na ito na galing sa Panginoon, na ibibigay ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan natin, it is without the law. Or sa ibang translation, apart from the law. Ang katwiran daw na ito na ibibigay ng Diyos, ang katwiran, again, ang tao, walang katwiran sa kanyang sarili, hindi kaya ng tao. So ang katwiran ay manggagaling sa Panginoon. At ang katwiran daw ito na ibibigay ng Diyos is apart from the law. Again, matagal nang ginagamit ni Pablo itong salitang law. It pertains primarily to the moral law of God. It also pertains to the whole law of God given to Israel. And whatever the case is, pertaining man ito sa moral law, or pertaining man to all the law given to Israel, or even the law written in the hearts of men, itong katwiran na ito ng Diyos na ibibigay sa tao ay hiwalay sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. To make the long point short, hiwalay sa gawa. Hindi nakasang-ayon, hindi nakabase itong ibibigay, itong katwiran na galing sa Panginoon na ibibigay sa isang taong makasalanan para siya maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay hindi nakabase sa ating gawa, sa ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon. And we ought to praise God for that. Why? Kasi kung nakabase sa kautusan, again, babalik pa rin tayo doon sa nakaraang punto. There's none righteous. No, not one. So makikita ho natin
na pagdating sa kaligtasan, hindi tayo dapat tumingin sa ating mga sarili. Pag tumingin tayo sa ating sarili, it's hopeless. Pagdating sa kaligtasan, hindi tayo titingin sa ating sarili. Titingin tayo sa iba. Hindi tayo titingin sa ibang tao. O sa atin hong tradisyon, na lalo na sa maraming Pilipino, tumitingin sa ibang tao. Tumitingin kay Maria, tumitingin kay Jose, tumitingin kay Pablo, tumitingin kay San Juan. They are also men guilty. Titingin lang tayo sa Diyos. So this righteousness from God is without the law, apart from the law. At ang sabi ni Pablo is manifested. So it is now manifested. Ngayon ay naihayag na, pinakita na, inilathala na, dinisplay na ng Panginoon. Ano ito? It means na ang tanging paraan para ang isang tao ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ay clearly manifested. Pinakita na, ipinahayag na. At ang sabi ni Pablo, this is being witnessed by the law and the prophets. Pinatotohanan ng law and the prophets. At itong law and the prophets, it is a technical term meaning the scriptures. And this is a technical term pertaining to the Old Testament. Listen, ang Old Testament ay nagpapatotoo sa kaparaanan ng katwiran na hiwalay sa kautusan. So wag ho nating isipin, mga kapatid, na ang lumang tipan ay nagtuturo ng salvation by works of the law at ang bagong tipan ay nagtuturo ng salvation apart from the work. That's a wrong understanding. Apostle Paul is saying that the Old Testament, the law and the prophets is a witness, nagpapatotoo that salvation or righteousness from God is apart from the law. Ito ay hiwalay sa kautusan. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 3 verse 8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. At ang sabi ng Genesis 15 verse 6, and he, Abraham, believed God, and he counted it to him for righteousness. So even from the Old Testament, righteousness comes from God. At makikita natin dito, it is by faith in the Lord Jesus Christ. So hindi ito isang bagong paraan ng kaligtasan, ito lamang ang paraan ng kaligtasan mula pa nung lumang tipan. So at least, makadalawang talata man lang tayo ngayong umaga, verse 22. So ang sabi ni Pablo, but now the righteousness of God without law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So malinaw, ang Old Testament ay nagtuturo ng hindi salvation by works. Verse 22, even the righteousness of God. So inulit-ulit sa makatwidbaga, itong katuwiran ng Diyos, itong katuwiran na galing sa Diyos. At ito lamang ang pag-asa ng tao dahil ang tao sa kanyang sarili ay walang katuwiran. Ang sabi ni Pablo, itong katuwiran na ito na galing sa Diyos, paano mapapasa atin? Paano may bibihi sa isang taong makasalanan? Well, malinaw, which is by faith of Jesus Christ. Sa Greek, dia pisteos iuso. Faith of or in Christ. At titignan ho natin ng kaunti ang ilang mga technical na bagay ho dito para maliwanag po natin. Sa Greek, derong dalawang paraan para i-interpreta ang dia pisteos iuso or faith of or in Christ. It is in a genitive, yung word na of Jesus. Pero itong genitive can be viewed two ways, either subjective or objective. Pag ginawa mong subjective genitive, it will be faith of Christ. Ibig sabihin, it is Christ who exercised the faith, and that is very much biblically a problem.
Dahil anong sinasampalatayanan ni Jesus? Again, by definition, what is faith? Faith is the hope of things, so for the evidence of things not seen. Anong hindi nakita? And again, may talata sa Biblia, faith of God, ang Diyos ba'y may sinasampalatayanan? Meron ba siyang hindi nakikita? So, sa subjective, ang mas katanggap-tanggap na translation is the faithfulness of Christ. At merong mga theologians na ito ang interpretation din, it is the not faith na exercise niyang tiwala sa Diyos, kundi yung faithfulness, which is yung pagtatapat niya sa Panginoon, at yung katapatan niya na ito ay Philippians chapter 2, remember, and He humbled Himself and became obedient to death. It is to fulfill the will of God, to fulfill the salvation plan of the Father. And in Christ's faithfulness, salvation has become available to us. It pertains to the saving work of Christ. Yung katapatan na ito, and again, we can go broader in that. It pertains to the sinlessness of Christ. Yung pagiging faithful ni Jesus na siya'y walang kasalanan. Therefore, He is a fit sheep without spot na maaaring tumubos. So this is one alternative ng interpretation which is subjective. Faith of Christ, or better, faithfulness of Christ. Itong katwiran ng Diyos na ito ay galing sa katapatan ni Kristo. At itong katapatan ni Kristo, itong katwiran ni Jesus na ito, ang siyang ibinihis sa mga mananampalataya ni Kristo. Kaya tayo ay nagkaroon ng katwiran at diniklarang matuwid ng Panginoon at naging katanggap-tanggap sa Diyos at ligtas mula sa parusa. That's one. Number two is another way of proper interpretation also. Tanggap na interpretation din, kundi objective. Ang ibig sabihin ng objective, Christ is the object. The faith in Christ. Pananampalataya kay Kristo. Now, iba't ibang mga translation ng Bible ay makikita nyo sa translation. Merong nagtitake ng subjective, may nagtitake ng objective. Ang King James, subjective, faith of Christ. Ang ESV, objective, faith in Jesus Christ. Ang Biblia, yung diglot natin, pag binasa nyo sa Tagalog, ang sinabi dito, sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Now, sa International Standard Version, ISV, God's righteousness through the faithfulness of Jesus the Messiah. So, yun naman ay subjective. So, ang gusto ko lang, ang punto lang dito ay, again, either way natin tingnan, it fits biblical truth. Subjective, faithfulness of Christ. Objective, our faith is, the object of our faith is Christ. Now, Brother Paul, ano nang mas tama? Again, this is my personal understanding as I study the Scripture. Isa sa mga mahalagang basihan ng ating pag-aaral ng Biblia ay pagkukonsidera ng konteksto. And pag binasa natin ang kabuuan nitong passage na ito, and let me just encourage you to read verse 22. Tignan natin ang verse 22. Even the righteousness of God, which is by faith of, faithfulness of, or faith in, tingnan natin kung anong mas magiging lapat. Faithfulness of or faith in Jesus Christ. Unto all and upon all that believe, for there is no difference. So again, sino yung magbe-believe? Actually, doon pa lang sa verse 1 ito, I believe, ay tapos na. Because upon all them that believe. So merong grupo ng mga tao na sumasampalataya. Anong sinasampalatayanan nila? O sino? Again, ang object ay si Kristo. Pero tuloy natin ang basa, verse 23. Ang sabi niya, there is no difference. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Take note of that. Verse 25, whom God has set forth to be a propitiation through faith. Ano kasunod? Through faith in His blood. Again, hindi natin sinasampalatayanan yung likido.
Hindi yun. Kung hindi, it pertains to His suffering, to His payment, to His death in the cross. Through faith in His blood, to declare His righteousness from the remission of sins that are passed through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of Him, which what? Verse 26, which believeth in Jesus. So verse 24, the redemption in Christ Jesus. Verse 25, faith in His blood. Verse 26, believeth in Jesus. So in context, kung titignan natin yung flow, ang mas lalapat is hindi yung subjective, kundi yung objective. So then, let's go back to verse 22. At dito tayo matatapos. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, even the righteousness of God. Itong, again, verse 20, wala kang pag-asa sa iyong sarili. We conclude that that no man can be justified in his sight through the works of the law. Man is hopeless. Man is under God's wrath. Ang tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, ang tao ay nasa ilalim ng parusa ng Diyos, at walang magagawa ang tao sa kanyang sarili. So ang tao ay kailangang tumingin hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa Diyos nagbibigay ng katwiran. At paano at saan ang gagaling ang katwiran na ito? Paano mapapasa atin ang katwiran na ito? Ang sabi sa verse 22, even the righteousness of God, which is by faith in Jesus Christ. Ito ay sa pamamagitan hindi ng pagsunod natin sa kautusan, hindi ng pagsimba natin linggo-linggo, hindi sa performance natin, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. And yes, we declare and stand on sola fide, faith alone. Not faith plus sacraments, not faith plus works, not faith plus membership, faith in Christ. Kanina daw? Unto all and upon all. And dito medyo naging redundant si Pablo. Lahat, sa kanilang lahat, at sa lahat-lahat that believe. Hindi that got baptized, hindi that obeyed the law, hindi that joined Baptist religion, them that believe. Ang sabi ni Papa, there is no difference. Babalikan natin ito next Sunday, Lord willing. There's no difference. Why? Anong walang diferensya? Walang pagkakaiba. For all have sinned and come short of the glory of God. And that has been the point. Chapter 1 hanggang chapter 3, all have sinned. At ito lang ang pag-asa na nagkasala. Ang katwiran na mula sa Diyos. At ito ay mapapasayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Anong punto? The very center of true saving faith, the very hope of salvation rests upon the person and work of Jesus Christ. Pagdating sa kaligtasan, pag tumingin ka sa iyong sarili, impyerno ang iyong pupuntahan. Pagdating sa kaligtasan, tangi tayong titingin, aasa at kakapit kay Kristo Jesus na matay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. Siya na namuhay ng walang kasalanan at namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating katwiran. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sumampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak, wala ng hatol, meron ng kapayapaan sa Diyos. At as we have seen and read, na bibigyan ng katwiran na mula sa Panginoon. Ito lang ang tanging paraan ng kaligtasan. Bad news, all have sinned. Good news, binigay ng Diyos si Kristo at merong paraan para maligtas, maging katanggap-tanggap ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Let me ask the question sa ating pagtapos. Ikaw ba'y sumampalataya na kay Jesus?
Tunay ka na bang sumampalataya kay Kristo? I'm not asking kung sumunod ka na ba sa isang panalangin. Ang dami ng sumunod sa panalangin. Napakadaling sumunod sa panalangin. Pero sumampalataya ka na ba talaga kay Kristo? Kung hindi pa, kaibigan, kung hindi pa, ang sabi ng Biblia, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Nasa ilalim ka ng hatol. At kahit anong gawin mo, ay hindi ka maililigtas nito. So nais kitang tawagin, kaibigan, kung sakaling hindi ka pa sumasampalataya, ba't hindi ka magtiwala ngayon? Ba't hindi ka magsisi ngayon sa iyong mga kasalanan at ilagay mo ang lahat ng iyong tiwala kay Kristo? Itingin mo ang iyong mga mata sa Kanya at ikaw ay mabubuhay. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan para maligtas. At sa atin, sa ating mga Kristiyano na, o nawa, tayo'y muling mamangha. Tayo'y muling mamangha sa katotohanan na tayo'y kinahabagan ng Diyos. Mamangha tayo kung gaano kagrabe yung ating sitwasyon. Hindi lang tayo 55% nasa kapahamakan, 100% tayo nasa kapahamakan. Hindi lang tayo konting bawas ang pag-asa, totally wala tayong pag-asa sa ating sarili. At ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. As we will see next Sunday sa patuloy natin ang ating pag-aaral. I hope na lalong maging mahalaga, lalong maging matamis, lalong maging amazing ang biyaya ng Diyos sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, namamangha kami sa dakila mong biyaya na sa aming mga makasalanan ay umabot. Tunay, Panginoon, kami ay makasalanan. Wala sa amin na mas mabuti, wala sa amin na mas karapat-dapat, kundi lahat kami ay nasa ilalim ng hatol at ng puot. Kung sa ganang aming sarili lamang, O Diyos, karapat-dapat kami sa walang hanggang impyerno. Pero salamat po na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak bilang pampalubag loob, pambayad sa kasalanan. Salamat po, O Diyos. Salamat po at mayroong katwiran nang gagaling sa iyo. Salamat po. Salamat po sapagkat kami, sangayon sa iyong salita, kaming mga sumampalataya na kay Jesus, ay may katwiran nang gagaling sa iyo at sang katwiran na paging dapat sa amin sa iyong harapan. At pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa bagay na ito. At Panginoon, muli kami po ay nagmamakaawa. Kung meron man po ngayong nakakapakinig, o Panginoon, maging sa mga bata, alam nila na sila'y makasalanan. Alam nila na may mga panahong matigas ang kanilang ulo. Alam nila na lumalabag sila sa iyong kautusan. O Panginoon, maawa ka po. Maawa ka po at pakita mo sa kanila na tanging si Jesus lang. Tanging si Jesus lang. At walang ibang makapagliligtas sa kanila. Buksan mo po ang puso ng makasalanan, O Diyos. At ikaw ang magdala kay Kristo. Ikaw ang magligtas. Salamat po sa iyong mga salita at nawa patuloy mo kaming turuan pa. Patuloy mo kaming tulungan pa. Lord, kagaya ng paalala mo, kaming mga ligtas na ay lumakad ng isang sa paraan na karapat-dapat sa Ebanghelyo na aming tangan-tangan. Ingatan mo kami at tulungan mo kaming patuloy. Maging Panginoon sa gitna ng pandemya, tulungan mo kaming maging maingat, hindi lamang sa pisikal, kundi sa aming mga spiritual na buhay din naman. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon.
growing trees. Amen. Thou art the cross where my Savior died. Thou art the cleansing from sin I cried. Where to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this mountain so rich and sweet. Last time your soul at the Savior's feet. Touch it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa atin hong gawain. Nawa, ingatan tayo patuloy ng Panginoon at patuloy tayong mamangha sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pagbulay-bulayan natin ang katotohanan ng ating pinanggalingan na tayo patay sa kasalanan at walang pag-asa sa ating sarili at tayo kinahabagan ng Diyos at niligtas ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa, ang pagmamahal ng Diyos at biyaya ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran at patuloy tayong maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. God bless po. We are dismissed.